Ayun o, start kami type dito sa may master's bedroom. 1.2 by 20 yung tile dito. Hindi magkatapat yung pinaka group nito, pinaka bikat niya. Kinuha namin sa 1/3 yung 120, kaya 40 yung pinutol na 40 gagamit din dito sa may dulo, kaya walang tapon. Yung mga zero walang tapon, lahat gagamit lahat ng mga pinagputulan. Ako mapapansin nyo, hindi siya tapat. Dito sa may kabila ganun din, adjust din ng 40 mula sa buo. Tapping muna kami dito, sagiwan lang kami ng 2 cm para sa tile adhesive at saka sa tiles. Gamitan namin ito. Medyo mahaba yung tiles, hindi may iwasan na mayroong baluktot, kaya kailangan gamitan natin tile biler. Yan, halos sarado na natin ceiling dito. Pinabago yung laki dito. Sa plano na sa 10 cm lang yan, pinagawa na 25. Kapag naglagay ng cortina dyan, maluwag pagka naglagay ng mga bracket dun. Di makapagbari na pagka gis lang yung pinaka pagitan dyan sa wall at saka sa may ceiling. Kaya pinalakihan yan. Lahat ng may opening. Halos sarado na rin lahat, batak to. Pati dito. Pinabago din dito. Nilakyan na lahat. Ito na lang yung CR. Yung mga CR na lang halos wala pang framing at saka ceiling. Hindi pa dumating yung mga metal paring na order namin. Halos takip na lahat to. Lagay na din scaffold dito sa may area na hagdanan. Kaya dumating sa Lunes yung mga metal paring, mapalagyan na rin ng framing to para makatakpan na rin to. Dito sa may dining area at sa living room, halos kunti na rin kulang to. Lawak na rin yung nakatalis dito. Halos Lunes matapos to. Pwede na ulit mag-tiles dito sa may living room. Ayan na yung drywall dito. Magkakaroon ng shelves dito. Pati dito. The next day. Ayan na, halos makatapos na to. Kunti na lang. Ditong side na lang na to. Kukulangan yung tiles mo, mga 5 piraso ang kukulangin. Tapos na rin dito.
Nililinis na rin dito. Layout na rin dito yung mga lalagyan ng cabinet para pagka dumating yung may-ari sa Webis, makikita nila yung mga outlet na tatamaan ng mga cabinet para may adjustment pa. Mahirap na yung pagka na-finish na saka pa mag-adjust. Ganda yung mga layout na siya. Makita yung mga partition ng cabinet para may lipat na yung mga outlet na dapat ilipat. Halos buo na rin yung complete dito. Yung dulo na lang hindi matakpan yun. Hindi pa nag-install yung sa aircon. Kailangan pa nila i-testing yung mga piping. Pagka wala ng leak, pwede na namin takpan to. Sarado na lahat yung mga ceiling. Dumating na rin yung mga adhesive. Order namin adhesive, 200 to. Puro adhesive yung ginamit namin dito mga kapatid. Tapping muna kami dito. Nag-iwan ng 2cm para sa adhesive at saka sa tiles. I-video ito na adhesive yung ginamit dito. Layout na rin dito. Maglalagyan ng mga kabinet. At ng mga area na may kabinet, ina-layout muna ng may-ari para makita nila. Paglagay na rin dito ng W angle. Ito sa may area na hagdanan. Hindi pa dumating yung mga paring. Pagka dumating yung paring, pa-continuous na to, lagyan ng trimming para matakpan na rin to. Nililinis na rin to para pagka dumating yung buhangin, papag-start na rin ng tapping dito. Tatapingan mo na lahat to bago i-tiles. Eating. Hindi lang siya pang electrician nagli-layout din siya ng mga maglalagyan ng cabinet. Matibay talaga to si Titing. Kahit saan to Kahit saan lagi sa amin lagay to. Mumabapit po. Oo. Shoutout ka muna doon sa ano. Taga saan yun? Taga Taguluan. Hindi yan kasama dito Dito kasama. Laos? Malaking bagay itong leisure label. Gamit na gamit. Sariling gamit namin to. Pinera mo namin dito kay Christy. 36 thing na. Hindi siya busy ngayon, wala siyang site visit. 36 3.6. Yan, 3.6 sa kanila 3.6. Taas mo. I-install na rin dito ng scaffold sa likod. Sa labas. Yan, tama yan, naka-safety sila dito. Naka full body harness. Kapag dumating yung order namin na motor gun, mabugaan na tong labas. Tuloy-tuloy na rin masilya dito. Uh, 27.8. Ito sa Sierra Los, ano na, may ceiling na to.
Takip na to. Walang inantay dito yung door jam. Pag-usapan na namin ng may-ari. Yung hamba dito, nakapantay sa tiles. Mas maganda, mas madali kabit. Hindi na siya ikot dito. Yun yung pagdesisyonan ng may-ari. Ayun, nakapag-layout na ng elevation dito para sa tiles. 60 by 120 gamitin dito. Ito yung mga tiles gagamitin dito. Puro adhesive yung gagamitin dito. Nakabang naman na to sa para sa tiles. May tapping na to. Dito yung start ng buo sa may pinaka pintuan. Sliding dito. Tapos na rin dito. Halos kompleto na rin dito. Ito na lang yung suro na tira. Kasya yung tiles? Kasya po. Kasya. Halos nagkasya yung tiles. Nilinis na lang to. Pagkatapos linis nito, lalagyan muna namin ng blue sack to. Yan, halos matapos yung area na to. Bukas mailipat na tong adhesive. Papatong dito sa tiles. Para maluwag na gumalaw dito. Wala na sa gabal pag mag-tile dito. Pati itong gypsum board, lipat na rin to bukas. What?
Gandang klase itong adhesive na ginamit dito mga kapatid. EB Duty. Mas matibay ito sa mga ordinaryong adhesive. Sobrang lagkit. Pagka nakalatag na, pagka tinanggal mo, mahirapan ka itong tanggal. Talagang makapit siya. Malaking diferensya nito sa yung presyo nito sa mga ordinaryong adhesive. EB Duty. Pinulang pa yung tiles. Isang piraso. Ito. Yan, ito na lang yung kulang. Takpan na rin dito. Nalagay na rin ito pinaka cube dito. Halos mabuo na. Gandang klase yung type nito. Ayan o, alas 5 na, uwian na. Bilis ni Digol umuwi. Pagka uwian, mabilis. Bukas ulit. Bagong washing. Ayan na, bago ko tapusin ang vlog sa araw na to, shoutout muna sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking YouTube channel. Walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Shoutout sa inyong lahat mga kapatid. God bless sa ating lahat. Ingat tayo lagi.